Hello guys, naay usa ka born again nangutana ni Brother Delio. Ato ning paminawon guys kay niingon siya nga wala ko ni reliyon nga makaluwas. Ato ning paminawon guys ang ilahang question and answer. Nga, niingon ka, walay reliyon makaluwas. Si San Pablo, sa 1 Timoteo 3:16, niingon siya, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong reliyon. Si San Pablo na ay reliyon. Niingon ka, di makaluwas. Sa ito pa, katong reliyon ni St. Paul, dili to makaluwas. Asa may tinuod ni, kanang dili makaluwas, o kaning na ay giingon sa Biblia nga makaluwas? Na siya religion. No other than the Roman Catholic Church. The Bible. Yes, Bible and history. Like Catholic. Yes. Wadi ka kabasa? Luuyan ni mo. Nabiktima lang ka sa pastor. Nabiktima lang ka. Atong prebahan. Unahon na to ang history. Oh. Atong unahon ang history pagbasa ha. Timbang-timbangan. Oh, tinawag kita. Paguli ni mo. Timbang-timbangan kay nabiktima ra man ka. Okay. The New Book of Knowledge, page 257. Title, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Nani sa buhat 1 o 2, 120 kabok Katolikong Kristiyano nasa Upper Rome. Unsa ni sila? Mga Roman Catholic Church. Founded by Christ. Okay, na ba kay ebidensya ikapakita nga ang Catholic dili founded by Christ? Sumala sa gitudlo sa inyong pastor kay sige magpanaw yung pastor sa mo. Wala. Na mo reference wala. To be honest na wala jud ever this is the truth. Wala jud ever nandaot among pastor about sa si Catholic. No, I don't know when it came up na sa ilang thoughts, but actually no katong giingon ni pastor bitaw nga naabag gyud daw may specific na reference kung amo aban church mo ba tayong gikasyon pastor amo aban church ang ay, sir. Okay, you're Catholic Catholic. So actually, no, wala. Kabalo mo, when you're, ano niyo, kung kinsa din ang giingon sila nga mali ko, pag ginaingon ninyo nga mali ko, nga I'm lying, wala ko nagasulti sa truth, well, I'm telling you, siguro wala ko yung boldness mo stand here kung wala ko gibago si Ginoo. But it is tungod sa love si Ginoo, na encounter na ko ang love si Ginoo, muna ni hatag sa ako ang boldness, muna ni change sa akong isigataw, muna ni change sa akong tibuok kinabuhi, no. So, dili gid siya nga kanang tungod lang sa kung unsa ko na-inherit sa ako ang parents, no. But it is because of the love of Jesus, yun. Mao gina siya. It is because by the blood of Jesus Christ. Okay, asa man ang tinuod nga bunyag? Bunyag sa Katoliko o bunyag sa born again? You mean water baptism? Actually, wala man jay nga mao ni ang nindot, mao na ang dili nindot. As like what I have said, it doesn't matter whether you are Catholic, you are Baptist, you are Pentecostal, as long as nagpabaptize ka, it's tungod nituo ka kung sa gibuhat ni Jesus the cross for you, then mao jud na siya ang truth. Dili jud kay tungod, it is a tradition lang sa inyong church, it is a tradition sa inyong simbahan nga buhaton na nimo na siya, because it is your personal relation na I want to be baptized. Nato is ang pagpamatuod kasi sayo naman mo claim nga kita mo'y tinuod pero unsaon nimo pagpamatuod? Okay, ako nang nabasa nimo nga ang Roman Catholic Church founded by Christ. Kunya kang ang born again kay Joe. Namanggod sa Psalms chapter 127 verse 1. Papasa bro. Atong mabasa nga ang pundok nga tinukod og tao dili makaluwas. Kay si Kristo ra ang makaluwas nga pundok. Nganong nagpasakop man ka sa born again nga tao ray nagtukod? Nganong gibiyaan man nimo ang Katoliko nga tinukod ni Kristo? Palihog to ba? Okay, so dili ta makaingon gid no nga ang Catholic is tinukod siya ni Jesus. Dili po ta makaingon nga ang amuang religion is tinukod na sa Ginoo. Now, when you believe, okay, I have the questions, all Catholics here. Do you believe that the Spirit of the Lord dwells in you? Do you believe? Ikaw, mutuo ka? Kung mutuo ka nga na ang
spirit sa Ginoo sa imuha, what does it teaches you? Unsa? Isa lang, give me. What does the spirit of the Lord teaches you? Kung you are a proud nga sa imuhang what does the spirit of the Lord teaches you? Just one. Ha? Bisaya lang daw kay maglisod big tubag. Okay. You know what, brothers and sisters? When the Spirit of the Lord dwells in you, naagid sa mga palibot nimo dinhaa, daghan gid sa inyo laylahi mo believe. Laylahi mo believe. But you know what? When you believe and kung tong time or kung wala pa nimo na-accept si Jesus, kung ang pagtanaw nimo kan unsa man ang truth or unsa man ang gina-preach siya uban nga mao ang kamatuoran, I'm telling you. Daghan kaayo pwede makita ang huna-huna sa tao. But when the Spirit of the Lord dwells in you, kung ang Spirit sa Ginoo nagadwell sa inyo, wala siya laing gina-lift up, dili ang kaugalingon, dili ang religion ang iyang gina-lift up, but si Jesus iyang gina-lift up. Dili ang iyang belief ang gina-lift up niya, dili ang iyang sarili nga church, dili ang sarili niya nga work sa Ginoo, but only si Jesus. Mo na siya. Mo na siya ang truth. Layo na kayo kasi tinood, ma'am. Sister, layo na kayo. Okay. Napailain din about the Holy Spirit. Last na lang, last question. Last question. Sister, last question na lang. Sister, last question na lang. Okay. Pwede pa? Last question? Okay. Ngayon man ka nga kinahanglan madawat na to ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, gibubo ni Kristo sa iyang mga pari, mga apostoles. Gibubo niya pinagi sa pagkuyop ni San Mateo, San Juan, Kapitulo 20, 21, 23. Atong masahon. Mo niyang nasulat. Unya si Jesus miingon kanila, mainyo ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihipan niya sila og giingnan dawata ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, kini gipasaylo. Kung ang ilang sala dili ninyo pasayloon, dili usab pinasaylo. So ang gibubuan ni Kristo dinhi sa atong gibasa ang mga apostles, mga pari, nga gitagaan niya authority to forgive sins. Okay. Klaro, ang mga pastor, asa mabasa nga gibubuan po sila ni Kristo niya, sila mo gitugot o gitugutan diri sa kalibutan nga magwali. Basahi ko sa Biblia. Okay, when we read the book of Acts chapter 3, last na lang dyan because manghuli pa dyan mino. In the book of Acts chapter 3, the scripture says that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh and your sons and daughters will prophesy. So ibig sabihin, sons and daughters, when you accept the Lord in your life, you are a son and daughter of the Lord. Ibig sabihin, anak ka sa Ginoo. That's why, wala gina-specify sa Bible. It's because kana magod na time, gingon ra magod na siya. It's because kana nga time, but kitang tanan, when we accept Jesus, gina-pour out din niya ang spirit sa Ginoo. So, thank you sa tanan. Manguli na dyan may kay gabi na. Sa buhat Kapitulo 3, ingon ka nga ang Spirit sa Ginoo gihatag sa ilang mga anak. Ang katugang ni Kristo, mga Katoliko, why born again? Anong i-appeal man mo ani nga mga Katoliko man ang gitagaan sa Holy Spirit? Di man kamo? Okay, wala na. Nasirender na siya. Wala na daw siya mabuhat. So, daghang kay salamat sa atong bisita karong hapuna. O ato lang i-review gamay ang iyang giingon, walay reliyon makaluwas dili na tinuod. Kaya kung dili makaluwas ang reliyon, ngano nga si Kristo nagtukod mag-reliyon. Makalaglag ga itong reliyon nagtukod ni Kristo, dili makaluwas. Ang reliyon mas tabang sa kaluwasan. Kaya ang luwas si Kristo. Sunod, ingon siya pagkaon lang luwas na. James 2:19.